Itinabi ng 26 na taong gulang na si Abigail Santiago ang minamaneho niyang sasakyan sa harap ng isang corporate building na drop-off point ng mga pasahero niya. Ate, ito na po ang bayad namin. With the tip yan ha. Natuwa kami sa pakikipagkwentuhan sa iyo eh. Masayang ani ng isa sa 2 babaeng pasahero niya. Ang laki naman nito. Sigurado ba kayo? Bulalas niya nang makita ang 2,000 tip bukod pa sa bayad sa paghatid niya sa mga ito. Oo ate, bibihira lang kasi kami makakita ng babaeng hatid driver at nakakatuwa ka pang kakwentuhan. Hindi kami na-boring sa biyahe, plus give mo pa kaming naihatid sa trabaho namin. Tip na yan sa pagiging magaling na driver mo. Nako, hindi ko na ito tatanggihan ma'am. Buena mano ko kayo eh. Salamat ha. Ingat kayo. Paalam niya bago bumaba ng sasakyan ng mga ito. Naroon pa rin ang ngiti niya habang pinagmamasdan ang 2 babae na papasok ng building. Nang makita niyang iba pang tao na papasok sa building na yon, ay napabuntong hininga na lang siya at tiningala ang gusali. Siguro kung nakapagtapos ako ng pag-aaral, sa ganyang klaseng kumpanya rin ako nagtatrabaho ngayon. Siguro mas magandang buhay ang maibibigay ko sa pamilya ko. Ano kayang pakiramdam na magtrabaho sa ganyang kumpanya? Sentimiento niya. Hindi na kasi nakapagtapos ng pag-aaral si Abigail sa kadahilan ng nagkaroon ng problema ang pamilya nila. Napilitan siyang mag-stop sa college noon nang maghiwalay ang mga magulang niya dahil sa pambababae ng papa nila hanggang sa iniwan sila nito at sumama sa babae nito. Hindi pa roon nagtapos ang problema dahil matapos silang iwan ng papa nila ay nagkaroon naman ng depresyon ang mama nila. Nawala ito sa katinuan dahil sa nangyari kaya kinailangan na nila itong ipasok sa isang mental facility para mas mapabilis ang paggaling nito. Bilang panganay, si Abigail na ang sumalo ng mga naiwang responsibilidad ng mga magulang niya, katuwang ang lola niya na umaasikaso sa kanilang 3 magkakapatid. Nagtrabaho siya para matustusan ang pangangailangan nila sa pang-araw-araw at pati na sa pagbabayad sa mental facility kung nasaan ang mama niya at sa pagpapaaral sa 2 kapatid niyang lalaki. Pero dahil hanggang first year college lang ang naabot ni Abigail, ay hindi naging madali sa kanya ang paghahanap ng trabahong may malaking kita. Mabuti na nga lang at tinulungan siya ng mga kaibigan na makapasok sa isang private car healing service na hatid. Nagsumikap siyang matutong magmaneho para makapasok sa trabahong ito at nang matanggap ay pinagbutihan niyang talaga ang pagtatrabaho. Ngayon nga ay 5 taon na siyang hatid driver at ito na ang bumubuhay sa kanila. Marami rin ang humahanga sa kanya ng mga kapwa niya driver dahil kahit babae, nakikipagsabayan talaga siya sa mga ito. At ni minsan, sa 5 taon na pagiging hatid driver niya, ay wala pa siyang naengkwentrong aksidente sa husay niya sa pagmamaneho. Nagbitiw ng malalim na paghinga si Abigail at ibinalik ang matamis na ngiti sa kanyang labi. Masyado pang maaga para maging nega. Baka wala nang sumakay sa akin kung maglulungkot-lungkutan pa ako. Aniya at inilabas ang 2,000 tip na nakuha niya sa unang mga pasahero niya sa araw na yon. Buenas, buenas, puwera malas. Mantra niya habang pinapaypay ang 2,000 sa paligid ng sasakyan. Ayos. So, sino naman ang susunod na ihahatid ko? Tumingin siya sa cellphone na naka-install ang app ng hatid. Doon niya nalalaman kung may nag-book ba sa kanila na malapit lang na pwede niyang i-pick up. Ngunit nagulat na lang si Abigail nang biglang yumanig ng malakas ang sasakyan niya. Naalog siya sa loob at napamuro ng malakas nang tila ba may bumangga sa likuran ng sasakyan. Anak ng tokwa naman oh! Bulalas niya bago lumabas. Napasabunot pa siya sa buhok nang makita ang sinapit ng sasakyang ginagamit niya. Sira ang kaliwang gilid ng bumper ng sasakyan dahil sa isang dilaw na Ferrari na nakabangga dito. Hindi siya makapaniwala na sa 5 taon niyang pagmamaneho ay makakaengkwentro siya ng ganon. Nagpupuyo sa galit na lumapit si Abigail sa Ferrari at hinampas ang hood nito. Hoy, tarantado ka! Hindi ka ba marunong magmaneho ha? Nasa tabi na ako, nabangga mo pa ako. Lumabas ka riyan. Gago ka. Bayaran mo tong sinira mo. Labas! Sigaw niya at paulit-ulit na kinakalampag ang hood ng Ferrari. Marami ng tawang nakapaligid at ang iba ay nagsisimula ng kumuha ng video dahil sa aksidente. Pero binaliwala lang yun ni Abigail. Alam niya sa sarili niyang wala siyang kasalanan, kaya kahit maghimutok siya ay walang maninisi sa kanya. Ang Ferrari ang bigla na lang bumangga sa sasakyan niya at mukhang nakita naman yun ng marami. Labas! Hindi ka lalabas?
Lumabas ka riyan, gago ka. Wala akong pakialam kahit gaano pa kamahal yung kotse mo. Labas sabi! Maya-maya pa nga ay bumukas ang pinto ng driver's seat ng Ferrari at lumabas ang isang lalaking naka-dark blue na tuxedo. Dumadaing ito hawak ang ulo. Ngunit parang wala lang dito ang nangyari. Sandaling natulala si Abigail sa lalaki. Matangkad ito, maganda ang hubog ng katawan, at sa unang tingin pa lang ay malalaman ng sumisigaw rito ang karangyaan. Bukod pa roon, ang itsura nitong siguradong tatalo sa mga artista sa telebisyon. Natauhan lang si Abigail sa sandaling pagkakatulala rito nang may marinig siyang bosina ng sasakyan. Napakurap-kurap siya at bumalik ang galit sa mukha niya nang makita ulit ang sinapit ng sasakyan niya. Hoy lalaki, tingnan mong ginawa mo sa sasakyan ko. Hindi ka ba marunong magmaneho ha? Bayaran mo yan! Sigaw niya at muling kinalampag ang hood ng Ferrari. Nakuha na niya ang atensyon nito. Hey miss, you don't have to hit my car. Hindi mo rin yan mababayaran kung masira mo. Anito na parang ito pa ang galit. Lalong naghimutok si Abigail sa pagiging arogante nito. Ang kapal din pala ng mukha mong gago ka no? Gusto mong basagin ko na lang ang mukha mo Akma na sana siyang susugod dito nang may dumating na mga security guard at umawat na sa kanila. Ma'am, awat na po. Mapag-uusapan naman po ang problema Awat sa kanya ng gwardya na pumigil sa kanya. Sasapakin niya talaga ang aroganteng lalaki kundi lang siya napigil ng mga ito. Bakit ako pinipigilan niyo? Parang ako pang may kasalanan dito Yan, yung aroganteng gago na yan ang may kasalanan. Binaga niya ang sasakyan ko tapos siya pa ang mayabang. Gigil niyang duro sa lalaking parang hindi talaga natitinag sa sitwasyon. Doon lang niya napansin na pinaliligiran na ito ng mga gwardya at tinatanong kung ayos lang ito. Napanganga na lang si Abigail sa nasasaksihan. Sino bang gagong yan? Bakit parang mas sa kanya pa kayo concern? Tanong niya sa gwardya na pumipigil sa kanya. Ma'am, siya po si Sir Clifford Harrison. Siya po nagpapatakbo ng kumpanyang nasa harap niyo ngayon. Sagot nito at tinuro pa ang corporate building na tinitingala lang niya kanina. Ano? Ang aroganteng lalaki yun ang may-ari ng kumpanyang pinapangarap ko lang kanina? Anak naman ng tokwa Bulalas niya sa isipan. Bumalik ang tingin niya sa lalaking tinawag na Clifford ng gwardya. Hoy, wala akong pakialam kung sino ka pa. Kahit na ikaw pang may-ari ng kumpanyang yan. Turo niya sa gusali. Ikaw ang nakagawa ng kasalanan dito. Kaya ikaw ang magpakumbaba. Napakayabang mong gago ka. Hindi porket mayaman ka at nasa iyo ng lahat, ay itatrato mo na lang ang sarili mo na parang hari at parang pagmamay-ari mo ang kalsada. Hindi ka makakatakas sa kasalanan mo. Tinitigan lang naman siya nito nang medyo namumungay pang mga mata. Aaminin niya na nagagandahan siya sa pares ng mga asul na mata nito, pero mas nangingibabaw ang inis niya rito. Anak ng tokwa, mukhang nakainom ka pa yata. Nagmamaneho ka ng lasing? I'm not drunk. Mabilis namang sagot ni Clifford. May sasabihin pa sana ito pero bumuntong hininga na lang to. You know what, Miss Madaldal? Sabihin mo na lang kung magkano ang kailangan mo para matapos na to. Gusto mo palitan ko pa yung chip na sasakyan mo? Come on, tell me. Hindi na nakapagpigil si Abigail at sinugod na niya ito. Sinapak niya sa pisngi ang lalaki na pumutol sa anumang sasabihin nito bago pa siya naawat muli ng mga gwardya. Talaga naman palang 1,000 kagaguhan ang nasa katawan mo Napaka-arogante mong gago ka. Angil niya rito. Nagpupunas ito ng gilid ng labi nito na pumutok dahil sa suntok niyang tumama roon. Dumating din ng mga pulis bago pa gumulo ang sitwasyon. Inibitahan sila ng mga ito sa presinto para mas mapag-usapan ang nangyari. Halos si Abigail lamang ang nagsasalita dahil para namang walang pakialam si Clifford. Ikinuwento niya sa mga pulis ang lahat. Yun ang nangyari. Binangga ng walang yang lalaking yun ang sasakyan ko. Wala akong violation dahil nakaparada lang naman ang sasakyan ko sa tabi ng daan. Yang lalaki na yun ang may kasalanan. Mantakin nyo, siya pang mayabang at mukhang nagmamaneho pa yata ng lasing. Duro ni Abigail kay Clifford matapos niyang sagutin ang tanong ng pulis. Nako, isa na namang violation yun, sir. Driving under the influence of alcohol. Totoo ba na nagmamaneho kayo ng nakainom? Baling naman ng pulis kay Clifford na naka-cross arms pa. Tila wala talaga itong pakialam sa mundo. I told you, I'm not drunk. Di ako nakainom, okay? It's just that may hangover lang ako.
That's it. Sagot nito bago bumaling kay Abigail na parang nang-aasar pa. Hindi ko nakita ang sasakyan niya dahil akala ko kariton lang na nasa harapan ng kumpanya ko. Kung ano man ang damages ng sasakyan mo, magbabayad na lang ako nang matapos na to. Pwede ba, miss? Natutuliro na rin ako sa bibig mo. Napakayabang talaga. Gusto mong banatan ko pa yung kabilang labi mo para mapantay, ha? Bumaling siya sa pulis. Chief, babanatan ko yan. Ilayo mo yan sa akin. Nabubwisit ako sa lalaking yan. Dali-dali naman siyang inawat ng mga pulis bago pa siya makatayo at sigurin muli sana si Clifford. Ma'am, kumalma lang kayo. Hindi natin mareresolve ang problema kung dadaanin natin sa init ng ulo. Ani ng pulis na kumakausap sa kanila. Bumalik na lang sa pagkakaupo si Abigail at tinitigan ng matalas si Clifford na tila namamangha pang nakatitig din sa kanya. Kumukulo ang dugo niya rito kahit pa sabihing gwapo ito. Gusto niyang masuntok ulit ito para maibsan lang ang inis na nararamdaman niya. Kaya lang ay baka siya pa ang mabaliktad. Ilang sandali lang ay may dumating ding abogado para kay Clifford at kasama pa ang ama nito. Para maayos na ang problema ay ang ama na nito ang nakipag-usap sa kanya na aregluhin na lang ang problema. I'm very sorry for what my son had done to you, Miss Santiago. Ako na humihingi ng paumanhin para sa kanya. Sinserong dispensa nito. Medyo nailang pa si Abigail dahil alam niyang hindi basta-basta lang ang lalaking nagpapakumbaba sa kanyang harapan ngayon. Huwag po kayong humingi ng tawad sa akin. Wala naman po kayong kasalanan sa akin. Kung may dapat na humingi ng tawad dito ay ang anak niyo po yun. Anya sabay baling kay Clifford na tahimik lang sa isang sulok. Even so, responsibilidad ko pa rin bilang ama niya na itama ang mga pagkakamali niya. Kaya sana ay pumayag ka nang mapag-usapan na lang natin to ng maayos, Miss Santiago. Anak niyo po ba talagang arroganting yun? Ang layo-layo niyo sa kanya. Kayo pa talaga itong nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa akin. Samantalang siya, ni isang sorry wala pa akong narinig sa kanya. Napabuntong hininga naman ng lalaki. Ganyan lang talaga ang batang yan. Hayaan mo, Miss Santiago, ako nang didisiplina sa kanya. Again, I am very sorry for this mess. Sa huli ay napili na lang ni Abigail na makipag-areglo sa mga ito para matapos na ang gulo. Kundi lang sa ama ni Clifford ay hinding-hindi niya talaga ito mapapatawad. Nangako naman ang mga ito na sasagutin ang pagpapaayos sa nasirang bahagi ng sasakyang ginagamit niya. Nakausap na rin ng mga ito ang hailing service na pinagtatrabahuhan niya tungkol sa aksidente at nakipag-ayos din naman ng mga ito. Mismong ang may-ari pa nga ng hatid ang nakiusap kay Abigail na palagpasin na ang nangyari. Bago pa nga umalis ang mga ito nang maayos na ang problema, ay nag-abot pa ng tseke sa kanya ang daddy ni Clifford. Nanlaki ang mga mata niya sa halagang nakasulat sa tseke. Sir, sobrang laki naman po yata nito. Hindi ko ito matatanggap. Nauutal niyang sabi at pilit na ibinabalik ang nagkakahalagang 100,000 piso na tseke sa lalaki. No, Miss Santiago, iyon na yan. Bayad danyos na yan sa perwisyong nangyari sa'yo dahil sa anak ko. Isa pa, mawawalan ka ng pagkakakitaan ng ilang linggo habang inaayos ang sasakyan mo. Kaya sana'y tanggapin mo na yan to compensate all your loss. Sagot naman ito. Napalunok na lang si Abigail at napayuko sa tsekeng hawak. Malaking bagay nga ang maitutulong sa kanila ng halagang yun lalo na sa mga bayarin. Delayed na kasi ng 2 buwan ang bayad nila sa mental facility kung nasaan ang mama nila. Tapos, dumating ba ang bayarin sa school ng mga kapatid niya at gastusin nila sa bahay. Kung hindi nga siya makakapagmaneho ng ilang linggo, saan na lang siya kukuha ng perang pangtustos sa mga bayarin? Kaya kahit nahihiya ay tinanggap na rin ni Abigail ang tseke. Tutal ay siya rin naman talaga ang naagabyado. Kung ganun po ay salamat. Salamat po rito. Tama po kayo. Ilang linggo nga po akong hindi makakapagtrabaho, kaya malaking tulong to. Ngumiti naman ito sa kanya at tumango. I'm so sorry again, Miss Santiago. Sana'y hindi pa itong huli nating pagkikita. We'll go ahead. Paalam nito bago umalis. Naiwan naman siyang tulala sa sinabi nito. Sana hindi pa itong huli naming pagkikita? Ano na bang ibig sabihin nun? Gusto pa nila akong makita? Para saan? Mga tanong na gumagambala sa isipan niya. Ayoko na. Ayoko na silang makita, lalo ng anak niyang arogante. Iling na lang niya bago lumabas ng presinto. Saktong paglabas naman niya ay nakasalubong niya ang 2 kapatid niyang lalaki.
Ate, anong nangyari? Tanong ng kapatid niyang sumunod sa kanya. 20 anyos na at third year college na ito. Nabalitaan namin ang nangyari kaya napasugod kami rito. Na-aksidente ka raw ate. Nabunggo ang sasakyan mo. Ano ate, ayos ka lang ba? Segunda ng bunso na 18 taong gulang naman. Ngumiti naman siya sa mga ito at umakbay sa dalawa. Ayos lang ako, hindi naman ako nasaktan, pero yung sasakyan na ginagamit ko, malala ang tama. Nakipag-areglo naman ako at sila ang sumagot sa pagpapaayos ng sasakyan. Dinala na nila sa kasa ang sasakyan. Yung nakabangga sa sasakyan mo, nasa na? Tara, banata natin. Ayos na, Abel. Tinamaan naman na sa akin Nakasuntok naman ako ng isa. Pasalamat nga siya, isa lang, pero putok naman gilid ng labi niya. Taas na upa niyang sabi. Yan ang ate namin, palaban. Bulalas ni Arthur na bunso nila. Ewan ko sa inyo. Tara na nga, bumili na nga lang tayo ng masarap na pagkain at mag-grocery na rin tayo. Uwian na din natin ng pasalubong si Lola Gracia. Aniya at hindi lang ang mga ito palayo sa presinto. Naks, parang ang daming pera. Nabangga ka pa niyan ate Ani Abel. Tatawa-tawa naman niyang pinakita ang syeke sa mga ito at tulad niya kanina, halos gumulong din ang mga mata ng mga ito sa gulat. Anak ng pating, ang laki niyan ate. Bulalas ng mga ito. Kibit-balikat namang ngingisi-ngisi siya sa mga ito at muling inakbayan ng mga ito. Habang nag-aabang ng jeep ay kinuwento niya kung paano siya nagkaroon ng tseke. Samantala, nakaligtas man sa kaso, ay hindi naman nakaligtas sa sermon ng daddy niya si Clifford. Pag-alis pa lang nila ng presinto ay sa mansyon na sila dumiretso para kausapin ng ama ang binata sa nangyari. Look what mess you've done early this morning, Clifford. Your mom and I are having our breakfast here when your secretary called me that you're in a precinct. Bulalas nito nang makapasok sila sa mansyon. Naroon din sa living area ang mommy at kapatid niyang babae na nakikinig lang sa kanila. Hindi naman umimik si Clifford kaya nagpatuloy sa paninermo ng kanyang ama. Ano bang pinagkagagawa mo? Pumasok ka ng nakainom tapos babangga ka na lang ng kung sino at sa harap pa talaga ng kumpanya. Ano bang pumapasok sa utak mo? What the hell are you thinking, ha? Mabigat na huminga si Clifford at hilot ang sentido na naupo sa couch. Masakit pa rin kasi ang ulo niya dahil sa hangover. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi nga ako nakainom? Hindi ko napansin yung sasakyan na babaeng yun dahil nahihilaw ako at dahil nagpakalango ka sa ala kagabi. Nakita mo yung suot mo? Yan pa rin ang suot mo kahapon. So ibig sabihin papasok ka ng trabaho nang hindi mo lang nag-aayos ng sarili mo. Boss ka pa naman pero nagpapakita ng ganyan sa mga empleyado mo. Natigilan siya dahil totoo rin naman ang sinabi ng ama. Birthday ni Dante kagabi, okay? Minsan lang yun bumisita rito sa Pilipinas, kaya nag-celebrate lang kami. Sagot niya. Si Dante ang kaibigan niya noong college na bumisita lang ng bansa para makita siya. Sa Australia na kasi ito nakatira. Minsan lang sila magkita kaya sumama siyang mag-bar at makipag-inuman dito ng magdamag. Even so, you're 28 already, Clifford. Hindi na dapat kita pinagsasabihan ng mga dapat at hindi mo dapat gawin, lalo na ang pag-inom. Pero sana naman ilagay mo sa tamang lahat. Yan ang kinakatakot namin ng mami mo, na umalis ka rito sa mansyon dahil magiging malaya kang gawin ng mga katarantaduhan mo. Hindi ka na bata, Clifford. Hindi habang buhay nandyan kami ng mami mo para saluhin ang mga gusot mo. And more importantly, you are the CEO of our company now. You'll drag the company's reputation with you dahil sa mga kalokohan mo. Jeez, Dad. Can we please quit talking about this? Naayos naman na ang gulo Naareglo naman na. So let's not make this a big deal. Anya na parang batang nakikiusap na rito na tigilan na ang paninermon sa kanya. Napailing naman ang daddy niya at napaupo na lang sa couch katabi ang mommy niya. Disappointed siyang tinitigan ito ng ilang segundo bago bumuntong hininga. You're hopeless, Clifford. I'm sorry, but you're really pushing me to do this. Anito na ikinataka niya. Do what, Dad? Effective today, dito ka na sa mansyon na uwi at hindi na sa penthouse suite mo. What? No! Enough! Sigaw ng daddy niya. Natigilan muli siya dahil galit na talaga ito. Alam niya kung kailan siya dapat magseryoso at manahimik, lalo na kapag galit na ang dad niya. At ngayon yun.
Also, I forbid you from using your cars. From now on, magkakaroon ka na ng driver na ako mismo ang hahanap para sa'yo. You drive recklessly and I will not tolerate that again. Napatayo na siya sa kinauupuan at tila nawala ang hilo niya. Nanlaki ang mga mata niyang tinitigan ng daddy niya. That's absurd. I don't need a driver. Isang beses lang nangyari yun. Dad naman. Frustrated na niyang sabi. Alam niya kasing hindi na niya mababali pa ang anumang sinabi na ng ama. Isang beses lang na pwede pa rin maulit kung hindi ka magtitino. Hindi mo na mababago ang pasya ko, Clifford. Disobey me and I'll pull you out from your position in the company. Ngayon ay halos manlambot na siya nang pati ang posisyong pinaghirapan niya para maabot sa kumpanya nila ay kukunin pa nito kung susuway siya sa utos nito. Siya ang kasalukuyang CEO ng Harrison Telco na isang telecommunication company na pagmamay-ari ng pamilya nila at posible itong mawala sa kanya. Nagpautos na ako ng mga tauhan para kunin ang mga gamit mo sa penthouse mo. Go to your room now. Utos ng daddy niya sa kanya na akala mo'y isa siyang bata. Yeah, kuya. You should go to your room na and take a bath. Jeez, you stink. Asar pa ng bunso niyang kapatid. Sinamaan lang niya ito ng tingin bago bumaling sa mami niya. Hoping nakakampihan siya ulit nito tulad ng dati. Pero umiling ito. I'm with your dad's side this time, sweetheart. Para rin to sa ikabubuti mo. Sabi nitong may tipid ng ngiti. Iiling-iling na lang siyang tumayo at tinalikuran ng pamilya niyang pinagkakaisahan siya. Ngunit bago pa siya makalayo ay muling nagsalita ang daddy niya. By the way, nakalimutan kong sabihin kung sino ang naiisip kong maging driver mo. Napatigil siya at biglang kinabahan. Dahan-dahan niyang hinarap ang daddy niya at nang makita niyang kakaibang ngiti sa labi nito ay napailing na siya. No way, Dad. You can't do this to me. Aniya na tila alam na kung sino ang tinutukoy nito. Yes way, son. And I can do this. Trust me, gagawin ko lahat na makakaya ko, mapapayag lang si Miss Santiago na maging personal driver mo. Sagot na nito na parang bombang sumabog sa tenga ni Clifford. Now go to your room. Maligo ka. Ang baho mo. Taboy pa sa kanya ng ama. Wala siyang nagawa kundi umakyat sa silid niya ng tulala dahil sa sinabi nito. Kinabukasan ay lalo pa niyang nakuha ang piko ng daddy niya nang mabalita sa TV ang aksidenteng kinasangkutan niya. Maraming tao ang nakasaksi noong araw na yon at nakuhanan pa ng video ang lahat ng pangyayari kaya't kaliwat kanan ang batikos na inabot niya. See what you've done, Clifford? Pati mga prospect investors natin ay nagdadalawang isip na ngayong makisosyo sa atin dahil sa nangyari. You've dragged the Harrison Telco with your mess. Dismayadong sermon ng daddy niya ang inalmusal niya at pinitik pa ang tenga niya. Ano ba, Dad? Ginagawa niyo akong bata. Then act like a matured one. Ang mapa nitong susuntukin siya na hindi rin naman ito'y tinuloy. Huminga na lang ito ng malalim at inayos ang suot nitong suit. Ayusin mo ang kalat na ginawa mo kung hindi ka na talaga bata, Clifford. Kausapin mo mga board members at please lang, don't be arrogant while talking with them. Siguraduhin mo sa kanila na hindi na mauulit ang nangyari at humingi ka ng tawad para sa naibigay mong problema sa company. Pinanood niya ang pagtayo ng daddy niya sa couch at ang muling pag-aayos ng suot nito naroon niya lang napansin. Bakit bihis na bihis ka, Dad? Where are you going? Wala kasi nang ipasa na nito sa kanya ang kumpanya 5 taon na nakararaan, lumayo na ito sa trabaho. Minsan ay tumutulong ito sa kanya sa kumpanya kapag kailangan na kailangan niya ng gabay nito. Pero most of the time ay nag-e-enjoy na lang ito sa pagbabakasyon sa iba't ibang bansa kasama ang mommy niya. Bihira na lang talaga ito kung lumabas, kaya't ipinagtataka niya ito ngayon. Didn't I mention you last night na kakausapin ko ang magiging driver mo? I have to see her personally at makuha ang loob niya para mapapayag na magtrabaho para sa akin. Take note, para sa akin, Clifford. Kaya kapag driver mo na siya, hindi mo siya pwedeng bastusin dahil ako ang boss niya, hindi ikaw. Muli na namang sumama ang timpla ng mukha niya sa narinig. Kagabi pa niya yun frustration. Hindi nga siya nakatulog ng maayos kagabi kaya iisip sa bagay na yon. Hindi niya alam kung pinagtitripan ba siya ng daddy niya o ano. Sa dami ba naman kasi nang pwede nitong kunin para maging driver niya ay ang babaeng sumapak pa talaga sa kanya. Are you really serious about that, Dad? Sa palagay mo talaga mapapapayag mo siyang maging driver ko?
Hindi mo ba nakita kung gaano siya kagigil sa akin? Baka mas gustuhin pa nun na ibangga ang sinasakyan ko kaysa pagmaneho ko ng maayos sa init ng dugo nun sa akin. I doubt it na makukuha mo siya. She's also arrogant, madaldal at maingay. I don't like her. Alam niyang mahihirapan ang daddy niya na kumbinsihin ito dahil asar yun sa kanya. Dahilan para kahit papaano'y makampante siya. Paano namang mapapapayag ng daddy niya si Abigail na maging driver niya matapos ang nangyari? Oo, hinahangaan niyang pagiging matapang ng babaeng yun. Pero hindi niya mapapatawad ang pagsuntok nito sa kanya at paghampas dito sa Ferrari niya. Kaya kung makuha man ito ng daddy niya kahit na para sa kanya ay imposible, giyera talaga ang mangyayari sa kanilang dalawa. I'm 100% confident na mapapapayag ko siya, Clifford. Kaya ngayon pa lang binabalaan na kita na wag kang gagawa ng kalokohan or anything na makakasakit o makakaperwisyo kay Miss Santiago. Dahil ako makakalaban mo. This is also my way of giving her the revenge that she deserves. Anito bago tumatawang iniwan siya. What the hell? Dad, ako ang anak mo. Hahayaan mo bang baliw na babaeng yun na paghigantihan ako? Hindi niya makapaniwalang sigaw habang pinagmamasdan ng ama na palabas ng mansyon. Buong maghapon tuloy sa kumpanya nila ay wala siyang nasa isip kundi ang ama at kung ano na ang nangyari sa pakikipag-usap nito kay Abigail. I doubt it. Hindi papayag ang babaeng yun. Hindi ko siya magiging driver. Bigla na lang niyang sabi sa gitna ng board meeting. Sir? Puna sa kanya ng mga ito. Katatapos lang niya kausapin ng mga ito tulad ng utos ng daddy niya. Naging maayos naman ang takbo ng pag-uusap, pero sinabihan pa rin siya ng mga ito na mag-ingat na sa susunod dahil nadadamay ang kumpanya. Kundi lang sa banta ng daddy niya ay baka isa-isa na niyang pinagmumura ang mga ito na nakuha pa siyang pagsabihan. Ngayon nga ay nakikinig na lang siya sa annual report ng mga ito, pero wala naman roon ang isipan niya. Oh, nothing. Ipagpatuloy niyo ang report. I'm listening. Palusot na lang niya. Sa kabilang banda ay abala ng mga oras na yon si Abigail sa pagluluto ng tanghalian kasama ang lola niya nang dumating ang bunsong kapatid niya. Ate! Sigaw nito pagpasok ng kusina. Oh, ano bang meron at humahangos ka, Arthur? Puna ng lola nila. Hinarap niya ito matapos takpan ng nilulutong pakbet. Ano ba yon? Hihingi ka na naman ng barya at magbibilyar ka na naman. Ikaw, Arthur sinasabi ko sa'yo, tigil-tigilan mo na yan. Kapag wala kang pasok ay tumulong ka rito sa bahay. Sermon niya sa kapatid gayong hindi pa naririnig ang sasabihin nito. Dami namang sinabi. Hindi naman ako hihingi ng barya, ate. May tao kasi sa labas, hinahanap ka. At ate, mukhang mayaman. Ang ganda ng kotse Tapos ang gara din ng suot. Kumunot ang noon ni Abigail sa narinig mula sa kapatid. Kaya dala ng kuryosidad ay dali-dali siyang lumabas ng kusina at sinilip ang bisitang sinasabi nito. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang ama ni Clifford na nakausap lang niya kahapon. Bigla tuloy niyang naalala ang sinabi nito na hindi pa yun ang huli nilang pagkikita dahil pinuntahan nga siya nito. Ngunit sa ano namang dahilan? Baka babawiin ng tseke. Ay hindi pwede. Nagastos na niya ang iba nun kahapon matapos papalitan sa bangko. Hello, Miss Santiago. Good morning. Magiliw na bati nito nang makita siya. Mr. Harrison, sir, ano pong ginagawa niyo rito? Utal niyang tanong dito bago ito inayang pumasok. Dumadami na kasi ang marites sa labas ng makura nila. Tara po muna rito sa loob, mainit po riyan. Pagpasensyahan niyo na pang bahay namin No worries, Miss Santiago. Ako nga ang dapat na mag-sorry sa biglaang pagpunta rito na walang pasabi. Anito at walang arte na naupo sa kahoy na upuan nila. Dumating naman ang lola niya at nag-abot ng juice sa bisita. Ang bilis ng pagkilos ng lola niya, may handa agad maiinom. Tungkol nga po pala saan ang pagpunta niyo rito. Ano pong kailangan niyo? Kung kukunin niyo po ang perang ibinigay niyo, nako pasensya na po sir, pero nagastos ko na po ang halos kalahati. Marami po kasi akong binayarang utang kaya kulang na... No. Hindi yan ang pinunta ko rito, Miss Santiago. Natatawang putol nito sa kanya. Naupo muna siya sa katapat na upuan nito. Kung hindi po yun, ay ano po? Well, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa kung gusto mo na talagang malaman ng sadya ko. Nandito kasi ako ngayon para sana alukin ka ng trabaho, Miss Santiago. Anito na ikinagulit niya.
Narinig niya rin ang pagsinghap ng kapatid at lola niya na nakikinig pala sa kanila sa kusina. Trabaho po? Anong klaseng trabaho naman po? Ngumiti ito ng pagkatamis-tamis sa kanya na halos mawala na ang mga mata nito. Be my son's personal driver. Kasual na sagot nito. Animated na nanlaki agad ng mga mata ni Abigail at napabalikwas sa pagkakaupo. Ano po? Maging personal driver ng anak nyo? Yung aroganteng anak nyo na nakabunggo sa sasakyan ko? Bulalas niya. Tumango-tango naman si Christopher Harrison. Tulad ni Clifford ay asol din ng mga mata nito. Mukhang may lahi ang pamilyang Harrison. Ganun na nga, Miss Santiago. I know it's a bit crazy and awkward, especially kahapon lang nangyari ang lahat. But after the incident kasi, pinagbawalan ko ng gumamit ng mga sasakyan si Clifford. At sinabi kong kukuhanan ko na siya ng driver. Paliwanag nito na hindi pa rin niya maintindihan kung bakit siya pa ang na-involve. Bakit po ako? Gusto niyo po bang mag-rumble kami ng anak niyo? Siguradong gigil din sa akin yon, lalo na at siya ang laman ng mga balita kaninang umaga at ang dami pang galit na netizen sa kanya. Napanood ni Abigail kanina ang balita at wala siyang ibang nasa isip kundi deserve ni Clifford yon. Hindi na rin naman niya pinagtutuunan pa ng pansin dahil naresolba na ang kaso. Wag nga lang mag-cross ulit ang landas nila ni Clifford dahil siguradong babalik na naman ang kulo ng dugo niya rito. Tapos ngayon bigla na lang susulpot ang daddy nito at kukunin pa talaga siyang personal driver ng aroganteng anak nito. World War IV yata ang gustong mangyari ng ginoong to. I have my reasons kung bakit ikaw naisip kong kunin, Iha. Una, para makabawi ka sa pagyayabang ng anak ko sa'yo. Gusto kitang maging driver niya dahil nakikita kong hindi ka madadaan sa sindak sa kanya. Kung ibang driver kasi ang kukunin ko, siguradong mapapasunod lang sila ni Clifford. Paliwanag nito. Napatango-tango siya dahil tama rin naman to. Talaga namang hindi siya magpapasindak sa lalaking yun. Kahit na ba mas makapangyarihan to sa kanya, kung inaagrabyado na siya ay talagang lalabas ang pagiging Amazona niya. Second, nakita kong employment background mo and I'm very impressed. Pinupuri ka ng may-ari ng private car hailing service na pinagtatrabahuhan mo dahil in 5 years na nagmamaneho ka ng hatid car ay never ka pang nakaviolate ng traffic rules at never pa ding na-involve sa anumang aksidente. Nasira nga lang yun kahapon sa nangyari but it's totally not your fault. Natutuwa rin ako sa'yo dahil kahit babae ka ay lumalabang ka ng patas sa buhay at ginagawa ang trabahong karaniwan ay lalaki ang gumagawa. Dagdag pa nito. Tahimik lang naman siyang nakikinig dito. And lastly, nalaman ko na may mabigat kang dahilan kaya ka nagsusumikap kumita ng malaki. You're the eldest daughter at nakapasan sa balikat mo ang halos lahat ng responsibilidad sa pamilya mo. Kaya nga ako nandito para alokin ka ng trabaho at para na rin makatulong sa'yo. If you accept my offer, bukod sa malaking sasahurin mo ay tutulungan ko rin kayong mailipat ng mama mo sa mas magandang mental facility na mas matitignan siya ng mabuti at mapapabilis ang pagaling niya. I'm willing to do all of this because I admire your beautiful soul, Miss Santiago. Mabuti kang anak at kapatid, kaya gusto kitang tulungan na kahit papaano ay mapagaan ang pasanin mo. Gusto ko ang mga taong katulad mo. Hindi lang ito tungkol sa pagtatrabaho mo kay Clifford, kundi para rin tulungan ka, lalo at jobless ka pa ngayon. Napayuko si Abigail habang nakikinig sa mahabang pagpapaliwanag ni Christopher. Parang may kung ano sa kanyang dibdib na gusto niyang maiyak matapos marinig ang mga sinabi nito. Hindi nga niya ito lubos na kilala, pero pakiramdam niya ay kilala na siya nito at nararamdaman nito ang hirap na kailangan niyang pagdaanan sa araw-araw makaraos lamang. Kagat ang ibabang labi, huminga siya ng malalim para pigilan ng sarili na maiyak bago muling nag-angat ng tingin kay Christopher. Maraming salamat po, Mr. Harrison. Napakabuti po ng puso niyo para maisip na tulungan kami. Pero sana po ay bigyan niyo po ako ng oras para makapag-isip. Anya na nakakaunawa namang tinanguan ng kausap. I understand, Miss Santiago. Hindi rin naman kita minamadali since alam kong hindi rin madali para sa iyo ang ino-offer ko. Pero sana pag-isipan mo. Here, kapag may desisyon ka na, tawagan mo lang ako. Tinanggap niya ang calling card na iniwan nito bago ito nagpaalam. Masinsina naman niyang tinitigan ng card habang binabalikan ng kanilang napag-usapan.
Nang umalis naman ito ay kinausap niya rin ang mga kapatid niya at lola niya tungkol sa inaalok na trabaho. Noong unay ayaw ng mga ito na pumayag siya dahil nga ang ipagmamaneho niya ay ang lalaking nakabangga ng sasakyan niya. Nag-aalala ang mga ito na may gawin ito sa kanya, lalo pat naging tampulan ng batikos ang lalaki sa nangyari. Gayunpaman, napakaganda kasi na offer ni Christopher, lalo na ang pagtulong sa mama nila na mailipat ng mas magandang mental facility. Pangarap yun ni Abigail para sa ina. Kulang lang talaga siya sa pera, kaya hindi niya magawa. Nahihirapan na din kasi siyang makita ang mama nila sa sitwasyon nito sa mental facility, kung nasaan ito ngayon. Kulang kasi sa tao at gamit doon. Siksikan pa ang mga pasyente. Nang minsang dumalaw nga siya sa ina ay siya pa ang nagpaligo rito dahil iilan lang ang umaasikaso roon. Isang buong magdamag niyang tinimbang ang lahat bago siya nakapagpasya na tanggapin na ang alok. Nagpaka-praktikal na siya sa ginawang pasya kaysa unahin ang inis kay Clifford. Kaya kinabukasan, matapos niyang tawagan ang boss niya sa hatid para magpaalam na rito, tinawagan niya naman si Christopher Harrison. Pumayag na rin naman ng may-ari ng hatid na pakawalan siya, kahit na parang ayaw pa nito. Isang Harrison na kasi ang nag-alok ng offer, kaya't wala na ring laban ng mga ito. Pumapayag na po ako sa trabahong inaalok niyo, Mr. Harrison. Pero may mga gusto po sana akong linawin sa magiging trabaho ko. Anya nang sumagot ito sa tawag niya. Sure, Miss Santiago. Hindi ka magsisisi na tinanggap mo ang offer ko. Pag-usapan natin ang mga dapat mong malaman sa trabaho mo. Ibibigay ko sa iyo ang address ng bahay namin. Hihintayin kita. Sagot naman ito. Napangiti na lang siya at naghanda na para pumunta sa mansyon ng mga ito. Samantala ay halos malukot ang mukha ni Clifford habang nakasakay sa sasakyan nila. Pinasundo kasi siya ng daddy niya sa driver nito dahil may kailangan daw silang pag-usapan na importante. Iniisip niya na marahil naghahanap na ito ng ibang magiging driver niya. Duda na kasi siyang nagpapayag nito si Abigail dahil nang umuwi ito kahapon ay mukhang malungkot ito. Nang tanongin niya kung kumusta ang naging pakikipag-usap nito kay Abigail, ay huminga lang ito ng malalim at hindi na siya kinibo. Natuwa naman siya dahil mukhang bigo na talaga ang daddy niya sa plano nito. Pero yun ang akala niya, dahil nang makarating sila ng mansyon nila, ay napanganga na lang siya sa naabutan. Nasa malawak na living area ng kanilang mansyon ang daddy niya, na nakikipag-usap sa bisita nitong akala niya ay hindi na niya makikita pa. Oh, nandito na pala ang ipagmamaneho mo, Abigail. Come here, son. Nakangising tawag sa kanya ng daddy niya nang mapansin siya nito. Bumaling sa kanya si Abigail na nakangisi rin tulad ng daddy niya. Nagkita ulit tayo, arroganteng senyorito. Anito na ikinapikon niya. What are you doing here? What is she doing here, Dad? Akala ko ba hindi mo siya napapayag? Bulalas niya at nakaduro pa kay Abigail. Ha, parang wala naman ako natatandaan na sinabi kong hindi ko siya napapayag, Clifford. Ani ng daddy niya. Napanganga na lang siya at inalala ang naging pag-uusap nila kahapon. Pero kahapon, you did it on purpose. Ako sa niya sa ama na napahalakhak naman. What's the fun in there kung sasabihin ko agad sa'yo, right son? Anyway, come here. Maupo ka dahil gusto ko yung kausapin ni Abigail. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Mabigat ang paghinga at mga hakbang siyang lumapit sa mga ito at naupo sa single couch na naroon. Tiningnan pa niya ng matalas si Abigail na nang-aasa na nakangiti lang sa kanya. So like what I've told you, you will be having your personal driver from now on. And yun ay si Abigail Santiago. She accepted my offer today. Ani ng daddy niya. But I don't think she'll fit for the position, Dad. And why is that? I've checked her credentials already, and it's very good. Very impressive. Kumpara sa'yo, mas mahusay at matinong magmaneho si Abigail. Kaya sa tingin ko'y pasadong-pasado siya sa trabahong to. Tumikim si Abigail na tila ba kinukuha ang atensyon nilang mag-ama. Parang ayaw yata niya, Mr. Harrison. Anito na sa daddy lang niya nakatingin. Lalo siyang nainis sa babae. Of course, ayaw niya, pero wala siyang magagawa. Alam niya ang mga mawawala sa kanya kung susuway siya sa akin. Right, son? Baling ng daddy niya sa kanya. Tiim ang mga bagang at halos mamuti ang kamao niya sa pagbibigil.
Sa huli wala rin siyang nagawa kundi hayaan ang mga ito. Fine, gawin na ninyo lahat ng gusto nyo. Ano pa bang saysay ng sasabihin ko kung hindi nyo rin naman ako pakikinggan? Maktol na lamang niya. Very well. So, isa lang naman ang gusto kong mangyari, Clifford. Sumunod ka sa sinasabi ko dahil para to sa ikabubuti mo. Now, since ako nag-offer ng trabaho kay Miss Santiago, technically, sa akin siya nagtatrabaho at hindi sa'yo. I just told you that before. So that means you can't boss her around. And hindi mo rin siya pwedeng utos-utusan na kung ano-ano na hindi related sa trabaho niya bilang driver mo. Ang boss lang niya ay ako. At sa akin siya susunod at magre-report. Maliwanag? Report? Wow. So magiging bantay ko na rin siya ngayon at ire-relay niya sa'yo lahat ng ginagawa ko? Well, not necessarily. Ang mga ire-report lang naman niya sa akin ay kung saan-saan kayo pupunta aside sa trabaho. Kapag sinabihan ko siyang iuwi ka, whether you agree or not, iuwi ka niya. Understood? Napapalatak si Clifford at umiling-iling. Wala siyang magawa dahil hawak ng daddy niya ang magiging kapalaran niya. Kaya ayaw man niya, wala siyang magagawa kundi sumang-ayon sa trip nito. Looking forward na makatrabaho ka, Sir Arrogante. I mean, Sir Clifford pala. Huwag po kayong mag-alala, mahusay ako magmaneho. Hindi ako nakakabangga ng sasakyang nakaparada. Ani pa ni Abigail para dagdagan ng inis niya. May araw ka rin sa aking babae ka. Turo na lang niya sa isipan. Formal na nga niyang naging personal driver si Abigail, ngunit iba sa mga driver ng magulang. Hindi pumayag si Abigail na mag-stay in sa mansyon nila. Malapit lang naman ang bahay nito kaya uwian lang din ito. Kinabukasan nga habang kumakain sila ng almusal, ay dumating na si Abigail para sa unang araw ng trabaho nito. Good morning po, reporting for duty. Bati sa kanila nito. Tumaas pa ang isang kilay niya dahil sa ayos nito. Ibang-iba ito ngayon dahil nakaitim na tuxedo na ang dalaga na pinasadya pa talaga para rito. Nakapusod din ng maayos ang mahabang itim na buhok nito. Sa totoo lang, nagandahan siya agad sa babae. May paghanga na nga si Clifford dito unang araw pa lang nang masapak siya nito. Sadyang naiinis lang siya sa sinapit niyang sitwasyon. Nandito ka na pala, Abigail. Kumain ka na ba ng almusal? Halika, saluhan mo na kami. Alok ng daddy niya rito. Salamat po sir pero tapos na ba akong kumain? Hihintayin ko na lang po si Sir Clifford na matapos sa pagkain. Sagot nito sabay baling sa kanya. Tinaasan niya ito ng kilay pero ngumiti lang ito. Medyo natigilan siya roon dahil mas nagmukha itong maamong anghel kaya't agad din niyang iniwas ang tingin niya rito. Iha, ikaw na bahala sa anak ko ha? Singit ng mami niya. My husband trusted you, so I trust you too. Drive safely always. Maraming salamat po sa tiwala, ma'am. Pagbubutihin ko po ang trabaho ko. Magalang na anito. Matapos ang almusal ay pumasok na rin sa trabaho si Clifford. At syempre, si Abigail ang kanyang driver. Nang medyo nakalayo na sila sa mansyon ay pinatigil ni Clifford ang sasakyan. Bakit? Anong problema? May naiwan ka ba? Tanong sa kanya ni Abigail. Nothing. Ako na magmamaneho. Anya. Ha? At bakit naman ikaw ang magmamaneho ay ako nga ang driver mo? Hindi ka yata nakikinig sa daddy mo eh. Gusto mong isumbong kita? Sagot lang nito at muling nagmaneho. Stop. I said stop the car. Kapag hindi mo itinigil to, tatalon ako. Napaka-arte mo naman. Eh di tumalon ka kung mabubuksan mo ang pinto. Napikon si Clifford sa pagsagot nito sa kanya, lalo pa nang hindi niya mabuksan ang pinto. Sa pikon ay nakalimutan niyang naka-safety lock nga pala yon. Do you really think na magtatagal ka sa trabahong to, Abigail? Let's see kung kakayanin mo ang pagiging driver ko. Pagsisisihan mong tinanggap mo pa ang trabahong to. Kaya ako sa'yo, sumuko ka na lang. Aba, pinagbabantaan mo pa ako ah. Makakarating yan kay Sir Christopher. Balita ko pa naman kapag sumuway ka sa kanya mawawalan ka ng trabaho. Kaya mo yon? Sayang naman kung from CEO to tambay sa bahay ka. Ang laki pa naman ng sweldo mo sa kumpanya. Pangaasar pa nito sa kanya. Pikon na siya dito. Halos namumula na ang mukha niya sa pagpipigil na wag makapagsalita ng anuman o masaktan ito. Pasalamat ka talaga, babae ka. Kundi ano? Aba,
Ako pa hahamunin mo. Hindi ka rin uubra sa akin, Sir Arrogante, dahil hindi rin talaga kita aatrasan. Pwede ba kung wala ka nang sasabihin manahimik ka na nga lang dyan at nagmamaneho ako? Kapag tayo nakabangga rito, kasalanan mo. Hanggang makarating sila sa kumpanya ay hindi na nawala pa ang pikon ni Clifford sa bagong driver. Unang araw pa lang nito pero kuhang-kuha na nito ang inis niya at sirang-sira na ang araw niya. Sigurado ay magpapatuloy pa ang ganon sa mga susunod pang araw. Mabilis na lumipas ang isang linggo at sa bawat araw na dumaraan, feeling wagi laging umuuwi si Abigail. Paanong hindi, gayong walang magawa si Clifford kahit na anong gawin niyang asar dito. Hindi siya magalaw nito dahil lagi niyang tinatakot ito na isusumbong ito sa ama nito. Masaya naman siya sa trabahong pinili niya. Kahit kasi hindi siya sa kumpanya nito nagtatrabaho, at least ay na-experience na rin niya ang pumasok sa isang kumpanya at magsuot ng corporate attire. Kapag kasi naghihintay siya kay Clifford minsan, ay sa cafeteria siya ng building nito naghihintay. Minsan ay nakakapasok din siya sa opisina nito. Marami na nga siyang nakakausap na empleyado nito, at lahat halos ay nagugulat kapag sinasabi niyang personal driver siya ni Clifford. Hindi rin naman kasi pangkaraniwan ng isang babaeng personal driver, kaya't maraming nagugulat at nagdududa. Isang gabi habang nagpapahinga si Abigail sa kanyang kwarto, ay may tumawag sa cellphone niya. Oh, ano naman ang kailangan nito? Anya nang mabasa ang pangalan ni Clifford na caller. Anong kailangan mo? Day off ko ngayon ah. Sagot niya kaagad sa tawag nito. Linggo kasi ngayon. Day off ni Clifford sa trabaho kaya day off niya rin yun. Pumunta ka rito sandali at ipagmaneho mo ako. May business meeting akong kailangang puntahan. Nagsalubong ang mga kilay niya sa narinig. Kung may meeting nga ito kahit day off nito, mapipilitan talaga siyang ipagmaneho to. Basta kasi may kinalaman sa trabaho ay hindi siya pwedeng tumanggi. Sandali lang, papunta na po kamahalan. Sagot na lang niya. Nagpaalam siya sa mga kapatid at lola niya at halos ayaw nga siyang payagan ng mga kapatid niya dahil nga day off niya. Pinaintindi na lang niya sa mga ito na trabaho ang pupuntahan nila. Hindi na siya nagbihis pa ng tuxedo dahil sandali lang naman daw sila. Overtime pay din yon, kaya sayang din naman. Pagdating niya sa mansyon ng mga Harrison, ay naghihintay na si Clifford sa kanya sa labas. Ibinato pa nga nito ang susi sa kanya. Napairap na lang siya sa impakto. Let's go. Ang tagal mo, naghihintay na ang kikitain ko. Anito bago sumakay ng sasakyan. Parang 15 minutes lang naman siyang naghintay. Sana sinabi niya ng mas maaga kung gusto niyang mas maaga makarating sa pupuntahan niya. Sentimiento na lamang niya bago sumunod at pinaandar ang sasakyan. Susulyap-sulyap siya sa rearview mirror ng sasakyan habang nagmamaneho. Simpleng t-shirt at jeans lang ang suot ni Clifford at may patong na leather jacket. Nasanay na siyang makitang naka-business attire ito, kaya ngayon ay medyo naninibago siya. Pero aaminin niya na mas gwapo ito kapag ganun ang ayos. May rebellious prince vibe ito na umaapaw dito. Gwapo sana ang lalaking to, pero masyado lang mayabang at arogante. Kung maayos-ayos lang ang ugali nito, sigurado baka magka-crush pa ako sa kanya. Kaso sa ngayon, mukha niyang masarap i-crush sa ugali niya. Bulong niya sa isipan. Napansin tuloy siya nito. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Supladong tanong nito sa kanya. Wala. Bakit? Masamang tumingin? Oo, masama. Anito bago tumanaw sa labas ng bintana. Suplado. Bulong na lang niya at tahimik na nagmaneho. Makalipas ang ilang oras, pinatigil din nito ang sasakyan. Itigil mo na ang sasakyan. Utos nito. Nagtataka naman niyang itinabi ang sasakyan. Bakit? Huwag mong sabihin na kukunin mo na naman ng susi sa akin at ikaw magmamaneho. Baling niya rito. Maghintay ka na lang dito sa sasakyan. Kakausapin ko lang sandali ang kamiting ko. Anito at humarap sa isang exclusive bar na nasa harapan nila. John, sino naman ang makikipag-meeting sa ganyang lugar? Dahilan mo lang yata yan pero ang totoo ay magha-happy-happy ka. Talagang tinaon mo ngayon na wala ang daddy mo Bulalas niya. Alam niya kasi nagbabakasyon sa Singapore ang mga magulang at kapatid nito ngayon. Diyan nga. Bakit man nakikialam ka kung saan ako makikipagkita sa mga kakausapin ko? Irap nito sa kanya bago bumaba. Dali-dali naman siyang sumunod dito. Hindi ako papayag. Isama mo ko sa loob para makita ko na totoo sinasabi mo.
Kapag nagsisinungaling ka at nagdadahilan ka lang, ire-report ko to sa daddy mo. Anya. Tinitigan lang siya nito sandali ng masinsinan bago siya nito basta na lang hindi papasok. Napakakulit mo. Halika. Angil nito. Maingay at matao ang unang sumalubong sa kanila nang makapasok sila sa bar. Nakapasok naman na sa isang bar si Abigail noon, pero hindi kasing garbo ng pinasok nila ngayon. Nagtuloy-tuloy sila ng lakad ni Clifford hanggang sa ikalawang palapag. Sa dulo ay may isang private couch na may isang lalaking naghihintay. Nang makita sila nito ay tumayo ito at kumaway. Hey bro, it's been a while since nung lumabas tayo ng ganito ah. Anang lalaki bago bumaling sa kanya. Wow, who's this girl? Siya ba yung nababalitaan kong personal driver mo? Tanong nito at tipid na tumango naman si Clifford. Nice to finally meet you. I'm Henry Sanford, Clifford's best friend and Harrison Telco's COO. Pakilala nito sa kanya at inabot pa ang kamay. Malugod naman niya itong tinanggap. Nice to meet you rin po. Ako po si Abigail Santiago. Pakilala niya rin. Medyo malakas nga lang dahil sa ingay ng tugtugan. Have a seat. Hindi ko alam na isasama ka rin ni Clifford dito. Alok nito. Tiningnan muna niya si Clifford na nakaupo na pala at may hawak ng bote ng alak. Sumama lang po ako para makita kung talaga bang negosyo ang pag-uusapan niyo rito. Tumawa naman ito. Totoo naman yun. May pag-uusapan talaga kami tungkol sa negosyo. At the same time, konting inom na din. Kaya sana wag mo na tong ipabot kay Tito Chris. Please. Umakbay pa ito sa kanya at inabutan siya ng ladies drink. Sige. Anya na lang. Naupo na lang siya sa kabilang dulo ng couch habang nagmamasid sa paligid. Hindi na siya nakialam pa sa kung anong pinag-uusapan ng dalawa. Minsan naririnig niya na ang kumpanya pinag-uusapan ng mga ito. Pero minsan napupunta na sa kung saan-saan. Hinayaan na lang din niya ang mga ito, lalo na si Clifford. Mukhang kailangan din naman kasi ng lalaki ng konting pahinga at alam niyang pagod ito palagi sa trabaho. Palalagpasin ko na lang to. Mukhang problemado rin kasi ito sa negosyo. Anya sa sarili. Tumayo siya pagkalipas ng ilang oras at nagpaalam sa mga ito na iihi. Sandali lang ako. Pagbalik ko alis na rin tayo ah. Anong oras na kasi eh? Anya kay Clifford na medyo namumula na. Oo na, bilisan mo na lang. Sabi nilang nito. Lumakad na siya at hinanap ang CR na hindi naman siya nahirapan hanapin. Medyo natagalan lang siya dahil maraming gumagamit. Nang matapos ay lumabas na siya para sana bumalik kina Clifford. Pero biglang may nakabanggaan siyang lalaki na may dalang beer. What the hell? Hey, di ka ba tumitingin sa dinadaanan mo ha? Asik ng nakainom na lalaki. Natapunan ng alak ang suot nitong jacket. Pasensya na po. Hindi ko kayo napansin. Pasensya na talaga. Dispensa niya. Naglabas pa siya ng panyo para punasan ang nabasang jacket nito nang bigla nitong hawakan ng baba niya. Hey, alam mo, hindi kita mapapatawad sa nagawa mo. But there's a way para mapatawad kita. Gusto mong sumama sa akin? Kinilabutan siya sa ngisi nito at sa gusto nitong mangyari. Dali-dali niyang tinabig ang kamay nito sa baba niya. Humihingi ako ng pasensya sa nagawa ko, pero sana naman wag mo akong bastusin. Angil niya rito at basta na lang itong nilagpasan. Ngunit muli siya nitong hinablot sa braso. Pakipot ka pa eh ha? Ano bang gusto mo? Gusto mo ng sasakyan? Kondo? Pera? Ibibigay ko sa'yo. Basta ibibigay mo ang sarili mo sa akin. Nagpanting na ang tenga roon ni Abigail, kaya't hindi na niya napigilang suntukin ang mukha nito. Gago ka ah. Hindi ako bayrang babae. Loko. Isa pa, ang pangit-pangit mo. Asa kang papatulan kita? Gigil niyang sigaw dito. Napansin na sila ng ibang tao, ngunit dinedma lang sila. Mukha namang nainsulto ang lalaki sa ginawa at sinabi niya. Bakas ang galit sa mukha nito at balak na siyang saktan. Medyo kinabahan si Abigail pero hindi naman niya ito uurungan. Ikaw na babae ka. Sigaw ng lalaki at akma siyang susuntukin nang may pumigil dito. Akala ko ba iihi ka lang? Bakit gumagawa ka ng gulo rito? Sakit ka talaga sa ulo, Abigail. Salubong ang mga kilay na tanong ni Clifford sa kanya.
Hawak pa rin nito ang kamay ng lalaking susuntok sana sa kanya. Hoy, bitiwan mo nga ako. Sino ka bang tarantad? Shut up! Hindi ko ang kinakausap ko. Ani Clifford matapos itulak ang mukha ng lalaki at muli siyang binalingan. Ano? Tinatanong kita, Abigail. Anito. Napalunok siya ng ilang beses bago natauhan sa sandaling pagkakatulala. Hindi naman ako nagsimula eh. Yan eh, binastos ako. Gusto akong isama at bayaran ng kung ano-ano. Sagot niya bago tinuro ang lalaking nambastos sa kanya na kababangon lang. Is that so? Ani naman ni Clifford at bigla siyang kinilabutan nang mawala ang emosyon sa mukha nito. Lumakad ito sa lalaking nambastos sa kanya at napatakip siya ng bibig nang bigla itong sapakin ni Clifford. No one's allowed to touch my girl, okay? No one, bastard. Sinipa pa nito ang sikmura ng lalaki na kahiga na bago nito hinila palayo si Abigail. Hindi na malayan ni Abigail na nakalabas na sila ng bar dahil sa pagkakatulala niya. Bagamat maingay sa loob, sigurado siya na tama ang narinig niyang sinabi ni Clifford. My girl, yun ang narinig niyang sinabi ni Clifford. Hand me the keys. Anito na gumising sa diwa niya. Ha? Akin na ang susi. Pero hindi ko pwedeng... God damn it. Akin ang susi, Abby. Kapag hindi mo binigay sa akin ang susi, babalik ako sa loob at magwawala ako ron. Babalikan ko yung tarantadong nambastos sa'yo at gugulpihin ko kahit pa makarating kay Dad. Nanlalaki ang mga mata ni Abigail habang nakatitig dito. Nabibigla siya sa mga sinasabi nito, pati na rin sa pagtawag sa kanya nito ng Abby. Ano, hindi mo ibibigay? Akala mo ba nagbibiro ako, ha? Nataranta siya nang bigla itong lumakad at babalik nga sana sa loob ng bar, pero agad niya itong pinigilan. Sira ulo ka ba ha? Tumigil ka na nga. Lasing ka na oh, tapos gusto mo pang magbaneho? Sita niya rito. Nagulat naman siya nang harapin siya nito at hinawakan ng mga pisngi niya. Hindi ako lasing, okay? Mukha ba akong lasing sa'yo, ha? Tanong nito habang halos ilang pulgada na lang ang layo ng mga mukha nila. Parang naputol ang dila ni Abigail sa mga sandaling yun. Bigla na lang kinabog ng malakas ang kanyang dibdib sa di niya malamang dahilan. Katunayan, kanina pa yun kinakabog nang iligtas siya nito sa lasing na lalaki. I'm not drunk, okay? Kaya ko pa magmaneho kaya akin na ang susi. Ihahatid na kita. Anito na tila may hatid na mahika dahil hindi niya namalayang inaabot na niya ang susi dito. Tara na, baka kung sino pang mambastos sa'yo dito. Sabi pa nito pagkakuha sa kanya ng susi. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto sa passenger seat at inalalayang maupo. Buong durasyon ng biyahe nila pauwi ay nakatanaw lang siya sa labas at malalim ang iniisip. Nabibirduhan kasi siya sa mga hindi niya inaasahang kilos ni Clifford at maging sa sarili. Sa lalim ng pag-iisip niya, hindi niya namalayang nasa harap na pala sila ng bahay niya. Kundi pa siya tinapik ni Clifford ay hindi pa siya kikilos. Salamat sa pagkatid. Pero sigurado ka bang kaya mo pang magmaneho pa uwi? Dapat kasi sa mansyon nyo na lang tayo dumiretso. Pwede namang mag-commute na lang ako pa uwi. Anya ng balingan niya ito. Naihatid na nga kita ng ligtas dito, nagdududa ka pa. Kaya ko pang magmaneho pa uwi, okay? As if naman hahayaan kitang umuwi mag-isa. Mamaya mabastos ka na naman ng kung sino. Sagot naman ito. Muli, bumilis na naman ang tibok ng puso niya sa naging sagot nito. Sige na, bumaba ka na nang makapagpahinga ka na. Dali-dali at walang salita nga siyang bumaba ng sasakyan. Gusto na rin niya kasing lumayo muna dito dahil baka kung ano na namang masabi nito. Pero bago pa siya makapasok sa bahay nila, ay muli siya nitong tinawag. Nakababa lang ang salamin ng driver's seat at doon ito nakadungaw. Ano? Baling niya rito. Napalunok siya ng lihim sa malalim na pagtitig nito sa kanya. Nothing. Tatanungin ko lang kung ipagmamaneho mo pa rin ako bukas. Ha? Oo naman. Yun ang trabaho ko eh. Sagot niya sa weirdong tanong nito. Okay. Then I'll see you tomorrow. Good night, Abby. Anito bago minaneho ang sasakyan palayo. Naiwan naman siyang tulala hawak ang nagwawala na naman niyang dibdib habang nakatanaw sa sasakyan. Lasing lang siya, Abigail. Huwag mong seryosohin ang mga sinasabi niya at mga ginagawa niya. Tama, lasing lang siya kaya siya ganun kabait sa'yo.
anya sa sarili bago pumasok sa kanilang bahay. Inaasahan ni Abigail na balik na sa dati si Clifford matapos ang gabing yon. Ngunit nagkamali siya. Dahil matapos ang gabing sumama siya rito sa bar, marami na siyang napansing kakaiba sa ikinikilos nito sa bawat araw na lumipas na pinagmamaneho niya ito. Hindi na sila katulad ng dati na halos oras-oras kung magbangayan. Hindi na rin ito nagsusuplado sa kanya at palagi na rin siyang sinasama nito na kumain sa iba't ibang restaurant sa tuwing lunch break o merienda. Ang higit pa niyang ikinagulat ay tuwing day off niya, pumupunta ito sa kanila sakay ng taxi para sunduin siya at samahan na bumisita sa mama niya. Sa halos 2 buwan nga nang ginagawa nito yon, ay nakasundo na nito ang mama niya, na unti-unti nang bumubuti ang kalagayan mula nang ilipat ng maayos na facility. Gusto ko ang binatang kasama mo anak. Mabait siya tapos gwapo pa. Anang mama niya na binisita niya. Nasa mini garden sila ng mental facility at nakaupo sa isang bench. Nakangiti itong nakatingin kay Clifford na nasa di kalayuan kausap ang daddy nito sa cellphone. Alam mo ba, nung huling dalaw niya rito, habang kausap mo yung nurse ko, may sinabi siya sa akin. Nagsalubong ang mga kilay niya at biglang na-curious sa sinabi ng mama niya. Ano namang sinabi niya, ma? Nangihingi siya ng sorry sa akin. Kasi sinusungitan ka raw niya palagi kapag pinagmamaneho mo siya. Sabi niya, hindi naman daw siya naiinis sa'yo. Naiinis lang daw siya sa sitwasyon niya. At sabi pa niya, maganda ka raw at gusto niyang maging nobya ka. Nanlaki ang mga mata ni Abigail at nag-init ang kanyang muka. Alam niyang mabuti ng kalagayan ng isipan ng mama niya. Katunayan ay kapag nagtuloy-tuloy nga ito ay maaari na itong makalabas mula sa halos 2 taon na pananatili nito sa mental facility. Kaya alam niyang hindi gawa-gawa lang ng mama niya ang mga anumang sinasabi nito. Masaya itong humarap sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Ang dami mo nang ginawang sakripisyo anak, kaya oras na para unahin mo ang sarili mo. Alam ko, kaya wala ka pa ring nobyo hanggang ngayon. Ay dahil natatakot kang matulad sa amin ng papa mo ang maging buhay pag-ibig mo. Na matulad ka sa akin na nabaliw dahil sa pag-ibig. Hindi ma, huwag ka mag-isip ng ganyan. Saka masaya naman po akong gawin ng lahat para sa pamilya natin. Alam ko anak, at nagpapasalamat ako dahil napakabuti mo sa amin. Sinalo mo na lahat ng responsibilidad sa pamilya. Ang gusto ko lang namang sabihin ay huwag kang matakot na magmahal. Huwag kang matakot na baka matulad ka sa akin dahil alam kong hindi mangyayari sa iyo ang nangyari sa akin. Sa amin ng papa mo, dahil matapang kang babae. Isa pa, alam kong mahal ka ni Clifford, pero hindi lang niya alam kung paano sasabihin sa iyo dahil baka angasan mo lang daw siya o kaya hindi mo siya paniwalaan dahil sa naging simula niyo. Naikwento kasi niya kung paano kayo nagkakilala. Natatawang dugtong pa nito. Nakagat naman ni Abigail ang ibabang labi at napayuko sa mga kamay niya. Mukhang may gusto ka rin naman sa kanya. Tama ako anak no? Usisa ng ina nito na totoo naman. Sa halos 2 buwan niyang paninilbihan bilang private driver ni Clifford at simula noong magbago ang pakikitungo nito sa kanya, unti-unti na rin nahulog ang loob niya rito. Sa mga ginagawa at pinapakita nito sa mga nagdaang buwan, imposible para sa kanya na hindi magkaroon ng paghanga para sa lalaki na hindi niya pinapaalam kahit kanino. Kahit nga sa mga kapatid niya na kinukulit na siya kung anong meron sa kanila ni Clifford dahil sa linggo-linggo nitong pagsundo sa kanya ay tinatago niya ang kilig. Ayaw kasi niyang asarin siya ng mga ito at dahil mas lalo siyang ma-awkward na magtrabaho para kay Clifford. Kaya ngayon na narinig niya ang mga sinabi ng mama niya, lalo tuloy niyang hindi na malaman ang gagawin. Hindi na nasagot pa ni Abigail ang tanong ng ina na sa tingin naman niya ay alam na rin nito ang sagot. Lumapit na kasi sa kanila si Clifford na katatapos lang kausapin sa cellphone ang daddy nito. Ma'am, okay lang po ba na hiramin ko muna si Abby? Babalik na lang po ulit kami next week para dalawin ka. Magalang na paalam nito sa mama niya. Oo naman, buong maghapon na nga kayong nandito eh. Sagot ng mama niya bago bumaling sa kanya. Sige na anak, mukhang may importante kayong pag-uusapan ni Clifford. Bumalik na lang kayo ulit sa susunod. Salamat sa pagdalaw ah. Iyakap mo na lang ako sa mga kapatid mo.
Pasasaan ba at makakasama ko na ulit kayo? Opo, ma. Mag-iingat kayo rito, ah. Sina Lola at yung dalawang kolokoy bukas daw sila dadalaw. Kayo mismo ang yayakap sa kanila. Paalam niya rito bago yumakap. Paglabas nila ng mental facility ay may nakaabang ng sasakyan sa kanila. Pinagbuksan pa siya ni Clifford at sa tabi pa niya ito umupo sa backseat. Ngayon nakatabi niya ito, muli niya tuloy naalala ang mga nalaman mula sa mama niya. Pilit niyang pinipigilan ng sarili na mamula dahil siguradong mapapansin siya nito. Gustuhin man niyang tanungin ito tungkol sa sinabi ng mama niya, wala naman siyang lakas ng loob. Pasensya na kung naputol ang pag-uusap niyo ng mama mo Gusto ko raw makausap ni Dad Tinatanong ko nga kung ano, dahil ayoko kayong maistorbo ng mama mo. Pero ayaw sabihin Sabi niya, isama raw kita pabalik ng mansyon ngayon. Ani Clifford na bumasag sa pananahimik niya. Ayos lang naman, baka may importante nga siyang sasabihin. Sagot na lang niya, bagamat maging siya ay nagtataka na rin. Nang makarating sila sa mansyon ay sinundo agad sila ng maid para ihatid sa garden kung nasaan daw ang daddy ni Clifford. Nadatnan nga nilang naroon to kasama ang mommy ng binata. Mabuti at nandito na kayo. May gusto lang kasi akong sabihin sa'yo, Abigail. Anang daddy ni Clifford. Medyo kinakabahan siya sa pagiging seryoso nito. Ano po yun, Sir Christopher? Tanong niya. Effective today, inaalis na kita bilang driver ni Clifford. Hindi ko na magmamaneho para sa kanya, Iha. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Hindi siya kaagad na nakareact kaya't si Clifford na ang gumawa para sa kanya. What the hell, Dad? Are you firing her? Bulalas nito. Oo, parang ganun na nga. Kaswal lang nasagot ng ama nito. But why? Maayos naman ang pagtatrabaho niya. Bakit mo siya aalisin sa pagiging driver ko? Remember, wala na siyang babalikan na trabaho sa dati niyang kumpanya dahil kinuha mo siyang driver ko. Paano ng pamilya niya? Ang mama niya? Nagtaka si Abigail dahil parang si Clifford ang spokesperson niya. Bagamat may punto naman ito, wala na talaga siyang babalikan na trabaho. Dahil hindi ko na nakikita ang kailangan pa siya para maging driver mo, Clifford. Sagot ni Christopher. Ibabalik ko na rin kasi sa'yo ang kalayaan mo na gamitin na ang sasakyan mo, pati na ang pagbabalik sa penthouse mo. Nakita ko naman na malaki na ang pagbabago mo sa 2 buwan na dumaan. So, tinatapos ko na ang parusa ko sa'yo. Meaning, hindi mo na kailangan ng driver. Hindi alam ni Abigail ang mararamdaman niya kung matutuwa ba siya o hindi. Nag-aalala kasi siya na ngayong wala na siyang trabaho, baka makaapekto rin yon sa kasunduan nila tungkol sa mama niya. Pero, hindi mo pwedeng gawin sa kanya to basta, Dad. Dahil lang sa tinatapos mo ng parusa mo sa akin, aalisin mo na rin siya sa trabaho. Giit pa rin ni Clifford na mukhang galit sa daddy nito dahil sa desisyon nito. Bakit ba parang galit ka pa, Clifford? Ano naman kung alisin ko si Abigail bilang driver mo? Ako ang boss niya, hindi ikaw, remember? Saka, hindi naman pwedeng habang buhay na lang na maging driver mo si Abigail. So kung may bala kang ligawan siya, then gawin mo kahit hindi mo na siya driver. Problema ba yun? Anito na parang wala lang ang mga sinabi. Kapwa naman sila natameme ng ilang sandali sa sinabi ng Ginoo. Unti-unti na namang nag-init ang pisngi niya, lalo na sa kakaibang ngiti ng mommy at daddy ni Clifford. Hindi naman maganda na pinagtatrabaho ko bilang driver mo ang babaeng nagugustuhan mo. Right, son? Ngisi nito sa anak na namumulan na rin ng mga oras na yon bago ito bumaling sa kanya. Don't worry, Iha. Kahit hindi ka na nagtatrabaho para sa akin, hindi ko pa rin puputulin ang tulong ko sa mama mo at ang scholarship na binigay ko sa mga kapatid mo. Anang Ginoo bago tumayo, maging ang mommy nito. Sige po, sir. Kiming ani Abigail. Paano? Maiwan na muna namin kayong dalawa nang makapag-usap na kayo ng maayos. Sabi pa ni Christopher. Clifford, umayos ka. Ako na gumawa ng unang hakbang. Kumilos ka naman Hindi ako ganyang katorope nung nakilala ko ang mami mo. Nung natipuan ko siya, niligawan ko siya kaagad. Sana ganun ka rin, hindi yung pinapatagal mo pa. Baka mainit na tong si Abigail, maunahan ka ng iba. Sabi nitong nakangisi bago tinapik ang balikat ng tulalang si Clifford. Binigyan pa ng mag-asawa ng matamis ng ngiti si Abigail bago umalis ang mga to. Si Dad talaga, nakakainis. Bulalas ni Clifford makalipas ang ilang minuto, nakapwa sila na tahimik.
Halos hindi tuloy sila makatingin sa isa't isa. Abby, yung sinabi ni Dad, wag mo na... Ayos lang. Huwag na lang nating pansinin. Siguro inaasar ka lang nila, hindi ba? Anya na mabilis pumutol sa sasabihin sana ng binata. Kinakabahan kasi siya at hindi malaman ang gagawin. No, actually, he's right. Dapat hindi ko na pinapatagal to. Napatingin siya kay Clifford na masinsinang nakatitig sa kanya. Tumikim ito at inalok ang upuang binakante ng mga magulang nito. Maupo muna tayo. May gusto akong sabihin sa'yo, Abby. Wala sa sarili naman siyang naupo roon, hawak ng mahigpit ang maliit na shoulder bag sa kanyang kandungan. Huminga muna ng malalim si Clifford bago ito muling nagsalita. Sasabihin ko sana to sa'yo sa mas maayos at romantic na paraan. Pero inunahan na ako ni Dad. Well, ang totoo ay matagal na ako may gusto sa'yo, Abby. I mean, I know na kailan lang tayo nagkakilala. Pero para sa akin, parang matagal na kitang kilala. Parang tumigil ang puso ni Abigail sa pagtibok ng ilang segundo sa narinig. Kanina ay sa mama lang niya iyon narinig. Pero ngayon ay sa mismong bibig na ni Clifford. Anong ibig mong sabihin? Maang niyang tanong kahit na alam naman na niya. Unang araw pa lang na nakilala kita, hinangaan na kita dahil sa pagiging matapang at palaban mo. Kung nagkakasagutan man tayo noon, yun ay dahil naiinis lang ako sa ginawa ni Daddy sa akin. At gusto ko rin talaga na sumasagot ka pabalik sa akin. I like it. Yung hindi ka nagpapatalo sa akin. Bibihira lang kasi ang babaeng tulad mo. Mas lalo kitang hinangaan nung nalaman ko kay Dad ng sitwasyon mo. About you taking the responsibilities for your family. And about your mom's situation. Nahiya nga ako sa sarili ko. Dahil yung babaeng nagmamaneho pala para sa akin ay may mabigat na pasanin sa balikat niya. Kaya sinabi ko sa sarili ko na hindi ko nadadagdagan pang pasanin mo sa buhay. Tumigil na ako sa pagpapasakit sa ulo mo at gumawa ako ng paraan para mapagaan kahit papaano ang sitwasyon mo. Tuwing kasama kita. Hanggang sa hindi ko na namamalayan na na-enjoy ko na ang kasama ka lagi. At palagi na rin kitang naiisip. Maybe you already noticed na naging gentle and kind na ako sa'yo. It's because I'm starting to fall, Abby. Mahabang pag-amin nito sa nararamdaman para sa kanya. Naroon lang naman si Abigail na halos maluha habang nakikinig dito. Hindi niya maitatwa na nagdiriwang ang puso niya sa galak sa naririnig niya mula kay Clifford. Kahit naman siya ay nahulog na rin ang loob dito. Hindi lang siya makapaniwala na mangyayari sa kanya ang nangyayari sa iba na magustuhan rin ng taong gusto mo. Lalo pat ang layo ng agwat nila sa buhay. Ang awkward ba? Hindi ba ka panipaniwala, Abby? Kamot ulong tanong nito sa kanya. Napangiti naman siya at umiling. Hindi naman. Pero parang hindi ikaw eh. Parang masyadong sweet para si isang arogante at mayabang na Clifford Harrison. Tugon niya. Uy, kahit naman arogante at mayabang, pwede pa rin maging romantiko. At isa pa, hindi na ako arogante at mayabang. Slight, pero nagbago na ako. You changed me for the better. Ang bilis nga eh. I've been conceited and arrogant since I was young. Feeling ko nasa akin ang lahat. Feeling ko kaya kong bilhin ng lahat kahit prinsipyo ng isang tao. Pero mula nang magkakilala tayo at sinuntok mo ko, parang naalog ang utak ko pati na puso ko. At mas lalo pa akong natauhan nang makilala kita ng mas malalim. Sigurado pinakilala ako sa ni Lord para alugin niyang utak mo. Nabanggit sa akin ng daddy mo noon na masunurin ka naman sa kanila. Hindi ka rin gaya ng iba na palikero. Pero ang problema nila sa'yo ay ang pagiging arogante mo at mapagmataas sa kapwa. At yun ang hindi nila maaalis sa'yo. Masaya ako na naumpog ka na. Yes, and it's all because of you. Thank you for making me better. Effective ba ang suntok ko sa'yo? Sapul hanggang sa kaloob-looban mo kaya ka natauhan? Oo, sapul na sapul hanggang sa puso ko. Malambing nitong sagot na ikinakilig naman ni Abigail. Parang sira, napaka-cheesy, di bagay oy. Pero tayo, bagay? Ano ba? Natatawang sabi niya upang itago ang labis na kilig. Nagiinit na rin ang pisngi niya dahil sa uri ng titig ni Clifford. So, ano na ngayon? Dahil hindi na kita personal driver, edi i-level up na natin. Siguro maging girlfriend ko pwede na. Or wife perhaps.
Mukhang hindi naman tutusin na dad. What do you think? Ha? Parang ang bilis mo yata, Mr. Yabang. Hindi ba usong salitang ligaw sa'yo? Doon din naman kasi ang punta nun. Sasagutin mo rin naman ako, right? Namumula ang mga pisngi na natawa naman si Abigail. Deep inside her ay tama naman ito. Pero syempre, bilang first boyfriend niya si Clifford if ever, sana naman maranasan niyang ligawan. Huwag masyadong mataas ang kumpiyansa. Manligaw ka muna. Anya rito na nagkibit-balikat naman. Okay, kung yan ang gusto mo. We'll have it your way. Tanggal talaga ang angas mo kapag ikaw naging girlfriend ko. Banat nito sabay kindat. Tignan lang natin. Totoo yun. Sigurado akong puro kilig lang ang mararamdaman mo. Malalaman. Mukha namang sanay na sanay ka ng magpakilig ng babae. Actually, hindi pa rin naman ako nagkaka-girlfriend ng seryosohan. Never din ako nakaranas manligaw. Pero dahil mahal kita at gusto kong maging asawa ka, niligawan kita, Abby. Please don't break my heart, babe. Depende yan sa'yo. Nginitian niya ng matamis ang binata. Alam naman niya sa sarili niya na hindi rin magtatagal ang panliligaw nito. Sinimulan nga kaagad ni Clifford ang panliligaw nito sa kanya at sa pamilya niya. Nagpaalam ito ng formal sa mga kapatid niya at lola niya, maging sa mama niya na manliligaw ito sa kanya. Natural ay unang kalaban nito ang mga kapatid niyang lalaki. Nakalaunan ay nasuhulan din ito ng magagarang sapatos. Pero bukod doon ay nakuha din sa tiyan ng binata ang loob ng dalawa niyang kapatid. Para na nga magkakatropa ang mga ito. Minsan ay sumasama rin si Clifford sa dalawa kapag nagbabasketball sa court nila sa barangay. Kahit sino atang mga lalaki ay basketball ang unang pagkakasunduan, lalo na kung parehas mga hilig laruin. Bilang regalo rin ng daddy ni Clifford sa kanya na natuwa sa kinalabasan ng parusa nito sa anak, binigyan din siya nito ng scholarship para muling makabalik sa pag-aaral, na labis niyang ikinatuwa. Maipagpapatuloy na niya ang kurso niyang business management na gustong-gusto talaga niya. Hello, baby. How's your school? Tanong ni Clifford nang sunduin siya nito sa school niya. Simula noong mag-aral siya, si Clifford na boyfriend na niya ang sumusundo sa kanya. 2 years na sila bilang magkasintahan mula nang sagutin niya ito. Ayos naman, medyo mahirap lang ang ibang subjects pero kaya naman. Kailangan ko makatapos para makapagtrabaho na rin ako sa company na tulad ng sayo. Sabi ko naman sa'yo, kahit hindi ka makatapos, kukunin naman kita sa kumpanya namin. Ang trabaho mo lang, titigan ako maghapon. Yun lang. Biro nito. Sira ulo. Di nasayang naman ang oportunidad na binigay ng daddy mo sa akin kung hindi ko paghuhusayan. Gusto kong makatapos, no? Para may maipagmalaki naman ako. Hindi naman masamang maging driver pero mas hindi naman masamang mangarap ng mas mataas. At kung may pagkakataon kang matupad to, di grab the opportunity at pagbutihin mo. Tugon niya na nagpahanga lalo kay Clifford. Kaya swerte ako sa'yo eh. Hindi lang matapang at palaban ng soon-to-be wife ko. Matalino rin. Namula na lang ang mukha niya dahil palagi siyang kinukulit ni Clifford na pakasalan na ito. Hindi rin naman siya magdadalawang isip na pakasalan to, pero gusto niya sana ay kapag natapos na siya. Kaya makalipas ang 2 pang taon, tinupad din ni Abigail ang pangako niya kay Clifford na magpapakasal dito pagka-graduate niya. Naroon lahat ng espesyal na tao sa kanilang buhay, lalo na ang mama niya na kasama na nila at malaya na sa depresyon. Ang galak sa puso ni Abigail ay walang mapagsidlan. Umaapaw ito na kahit ang mga tao sa paligid niya ay nararamdaman ang kasiyahan niya sa piling ng taong mahal niya. Wife, alam mo ba na mahal kita? Kahit na minsan ay para kang Amazona. Lambing ni Clifford nang nasa garden sila ng bagong tayo nilang bahay. Niyaya niya roon ang mister dahil may sorpresa siya rito. Nagtatrabaho na siya sa kumpanya nito at wala silang pasok dahil araw ng Sabado. Alam ko po, at patay na patay ka rin sa akin mula pa noon. Absolutely right. At masaya ako na mag-asawa na tayo. Nagbunga ang matagal kong paghihintay. Masaya rin ako. At alam mong mahal na mahal din kita, kahit na hanggang ngayon ay hindi ka pa nagsasorry sa unang beses nating enkwentro. Napamulagat naman si Clifford. God, hindi pa ba, wife? Hindi pa po. It's been what?
5 years na tayo magkakilala at ngayon ay mag-asawa na. Gosh, I'm sorry babe. Akala ko nakapag-sorry na ako. But since we opened the topic, I'm sorry sa nangyari noon. But I'm not sorry na nakilala kita. Dahil sa pagiging pabaya ko noon at arrogant, I've met the most amazing woman on earth. Napangiti si Abigail. Finally, nag-sorry ka na rin. Pero binibiro lang naman kita. Gusto lang kitang asarin. Pero simula nang minahal mo ko, hindi ka naman na naiinis sa akin kahit anong gawin kong pang-inis sa'yo. Parang nakakamiss din kasi yung palagi ka nabubisit sa tuwing sinasagot-sagot kita. Because I love you. At music na sa ears ko ang pang-aasar mo sa akin. Kaya bakit ako mapipikon? Halik lang ang katapat mo. Totoo naman yon. Basta nagsimula na siyang asarin ng mister niya, ay hinahalikan siya nito kapag malapit na itong mapikon. Oo na. Anyway babe, may surprise pala ako sa'yo kaya kita niyaya dito. Really? Ano yun? Sige na, sabihin mo na. Huwag mo nang patagalin pa. Pikit ka muna. Ginawa nga naman ni Clifford ang sinabi niya. Sabay kinuha niya sa bulsa ang pregnancy test at inilagay yun sa kamay ng asawa. Open your eyes now, hubby. Utos niya. Nakangiti namang nagmulat ng mga mata si Clifford sabay tungo at tingin sa inilagay niya sa kamay nito. Pagkasuro nito roon ay halos magtatalon si Clifford sa labis na tuwa. Is this true, wife? I'm going to be a daddy. Paniniguro nito matapos kiligin sa nakita. Yes, babe. We're going to be parents. I'm 3 weeks pregnant. Congrats to us. Wow, I'm so happy. Bakit hindi mo ko sinama sa doktor? Feel ko na kasing buntis ako. Kaya naisip kong magpunta sa doktor kahit wala ka and to surprise you. Thank you, wife. I promise na aalagaan ko kayo ni baby. I have to call mom and dad. I need to tell them na magiging lolo at lola na sila. They already know, babe. Kasama ko nga si mommy nang nagpa-check up ako eh. Really? Ang daya nyo. But it's okay. I'm just so happy. I love you, Abby, my wife. From now on, ayoko na magtatrabaho ka, okay? Dito ka lang sa bahay. I love you too, and our baby. Yes, the doctor said na kailangan ko mag-ingat at hindi ma-stress. Pagkalipas nga ng ilang buwan ay isinilang ni Abigail ang panganay nilang anak na babae. Hindi na siya tuluyang nagtrabaho dahil ayaw ni Clifford. Hands-on mommy at wife na lamang siya na masaya naman niyang ginagampanan. Pero kapag naiinip ay pinagdadrive pa rin niya si Clifford papunta sa trabaho. Yun na rin minsan ang isa sa bonding nilang mag-asawa kasama ang baby nila. Nagsimula man sa aksidenteng pagkakabangga ni Clifford sa kanyang sasakyan ang kanilang naging aso't pusang takbo ng kwento, naging banayad naman ang biyahe ng kanilang mga puso patungo sa masayang destinasyon ng kanilang mga buhay. Nang ang minsang arogante at mayabang na CEO ay napaibig sa maangas nitong personal driver. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.